Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo, Mercedes. Nakakasuka ang marinig ang boses mo sa harap ng maraming tao. You are a disgrace to the De La Vega family, and starting tonight you are no longer part of our world. Ang boses ni Mateo ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng engranding ballroom. Nakatayo si Mercedes sa gitna ng liwanag, suot ang kanyang kulay gintong gown na kasing ningning ng kanyang mga pangarap kaninang umaga. Sa likod ng kanyang likuran, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit at puting sobre. Sa loob niyon ay ang resulta ng kanyang ultrasound, ang sorpresa niya para kay Mateo sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isang bagong buhay, isang munting himala na matagal nilang ipinagdasal. Ngunit ang mga matang dati ay punong-puno ng paghanga ngayon ay naglalabas ng puot na tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Sa malaking screen sa likuran niya, ang mga larawang hindi niya kailanman ginawa ay nakabalandra sa harap ng lahat mga peking ebidensya ng kanyang pagtataksil at pagnanakaw sa pondo ng pamilya. Mateo, makinig ka muna. Fake news ang lahat ng yan. I would never do that to you, especially now. Ang boses ni Mercedes ay nanginginig, ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Isang malakas na sampal ang tumapos sa kanyang pangungusap. Hindi narinig ang tunog ng pagtama ng palad sa balat, ngunit naramdaman ni Mercedes ang biglang pagpihit ng kanyang mukha at ang pagsabog ng init sa kanyang pisngi. Ang kanyang pandinig ay binalot ng matinis na ugong at ang puting sobre na hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig na dumihan ng sapatos ng mga taong nakapaligid sa kanya. How dare you? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, Mercedes. Isang hamak na ampon na pinulot namin mula sa hirap, tapos ganito ang isusukli mo. Pera ng foundation ang ipinapakain mo sa mga lalaki mo. Ito ang boses ni Doña Consuelo. Ang matanda ay lumapit sa kanya, hawak ang isang baso ng alak na walang pag-aalinlangang isinaboy sa mukha ni Mercedes. Ang malamig na likido ay humalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita ni Mercedes si Mateo na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, walang bakas ng pag-aalinlangan o awa. I gave you everything, Mercedes. Pero sadyang hindi sapat ang isang marangal na buhay para sa isang babaeng galing sa kanal. You want your freedom, then take it. But you will leave this house with nothing, not even marikit. Sa banggit ng pangalan ng kanyang anak, tila bumalik ang lakas ni Mercedes. No, Mateo, huwag ang anak ko. Please, kahit anong gawin niyo sa akin, huwag niyo kaming paghiwalayin ni Marikit. Ngunit huli na ang lahat. Sa gilid ng entablado, nakita niyang bitbit ng mga yaya ang 7 taong gulang na si Marikit. Ang bata ay nagpupumiglas, ang maliliit nitong kamay ay pilit na inaabot ang kanyang ina habang ang mga mata ay puno ng takot. Mama, mama, ayoko po, mama. Ang hiyaw ng bata ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksak sa dibdib ni Mercedes. Sinubukan niyang humakbang patungo sa kanyang anak, ngunit hinarangan siya ng 2 malalaking bodyguard. Bawat kilos niya ay tila mas lalong nagpapadiin sa kanya sa putikan ng kahihiyan. Ang mga kasapi ng alta sosyedad ng Makati ay nanonood lamang, ang ilan ay may bakas ng pangungutya, ang iba naman ay nandidiri sa babaeng akala nila ay perpektong asawa. Security, ilabas ang basurang iyan, at huwag ninyong hahayaang madikit ang madumi niyang kamay sa apo ko. Mula ngayon, patay na si Mercedes sa pamilyang ito. Utos ni Doña Consuelo sa isang tinig na walang bahid ng emosyon. Kinaladkad si Mercedes palabas ng ballroom, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na marmol. Habang papalabas, nakita niya si Soraya sa isang sulok, may lihim na ngiti sa mga labi habang nakatingin sa kanyang pagkakawasak. Nang marating ang malaking pinto ng mansyon, marahas siyang itinulak palabas. Ang semento ay matigas at malamig, sumalubong sa kanya ang hagupit ng ulan ng Manila na tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang naghudyat ng katapusan ng kanyang buhay bilang ginang ng tahanan. Nakahandusay si Mercedes sa kalsada, ang kanyang gintong gown ay basa na at puno ng putik. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, nararamdaman ang bawat patak ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala na ang kanyang asawa, wala na ang kanyang tahanan. At ang pinakamasakit sa lahat, kinuha sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang paghinga, si Marikit. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang tiyan. Ang bagong buhay sa loob niya ay tila nagpaparamdam ng isang mahinang pintig. Isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Sa gitna ng kadiliman at ng galit ng bagyo, isang tanong
ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Gaano ba kabilis mapalitan ng ulan ang sikat ng araw? At gaano ba kalalim ang sugat na kayang iwan ng taong pinangakuan mong mamahalin hanggang sa huling hininga? Ang bawat hakbang ni Mercedes ay tila pagbaon ng mga pako sa kanyang talampakan. Ang marangyang sapatos na suot niya ay matagal nang naiwan sa kung saang eskinita at ngayon ang kanyang mga paa ay direktang humahalik sa magaspang at maduming kalsada ng tondo. Ang hangin dito ay hindi amoy mamahaling pabango. Ito ay amoy alat ng dagat, usok ng mga sasakyan at ang malansang amoy ng basura na hinalo ng baha. Malayo na ito sa kislap ng Makati. Dito ang kadiliman ay hindi itinatago ng mga nagagandahang chandelier, kundi binubulag ng mga aandap-andap na bumbilya sa bawat poste. Ang kanyang kulay gintong gown na simbolo sana ng kanyang tagumpay ay isa na lamang basahang bumibigat dahil sa dumi at tubig ulan. Hiha Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Isang boses ang bumasag sa kanyang pagtulala. Napaangat ang tingin ni Mercedes. Sa harap ng isang maliit at lumang tindahan nakatayo ang isang matandang babae. Ang kanyang balat ay tila tuyong dahon sa dami ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na init na matagal nang hindi nararamdaman ni Mercedes mula sa kanyang biyenan. Siya si Aling Epang. I don't know where to go. Ang mahinang tugon ni Mercedes sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa panginginig ng kanyang buong katawan. Halika, pasok ka muna. Huwag kang matakot, walang mananakit sa'yo rito. Mabilis na lumapit ang matanda at inakay siya. Ang loob ng bahay ni Aling Epang ay maliit, masikip at amoy luma. Ngunit para kay Mercedes, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo sa sandaling iyon. Pinaupo siya sa isang kahoy na bangko at binalot ng isang kupas na kumot. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mangkok ng mainit na lugaw ang inilapag sa harap niya. Kain ka muna, Hija. Mukhang kanina ka pa nilalamig. Maski anong bigat ng dinadala mo, kailangang may laman ang sikmura mo para makalaban. Malumanay na sabi ni Aling Epang habang hinihimas ang likod ng kanyang palad. Thank you, Aling Epang. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. I lost everything tonight. My husband, my home. Even my daughter. Hindi na napigilan ni Mercedes ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat hikbi ay tila paglalabas ng lahat ng lason na itinanim ng pamilya de la Vega sa kanyang puso. Ang buhay ay parang gulong, Mercedes. Minsan nasa ilalim ka pero hindi ibig sabihin noon ay doon ka na habang buhay. Minsan kailangang madumihan ang mga kamay natin sa putikan para matutunan nating pahalagahan ang pagsikat ng araw. Makahulugang sabi ng matanda. Dito ka muna sa taas, may maliit na silid doon. Hindi ito air-conditioned, mainit at maingay ang paligid pero payapa ang loob. Inakyat ni Mercedes ang matarik na hagdan patungo sa kanyang bagong tirahan. Ang silid ay may isang lumang kama, isang electric fan na maingay ang pag-ikot at isang bintanang nakaharap sa mga bubong ng mga karatig bahay. Walang mga mamahaling kurtina, walang malalambot na carpet. Lumapit siya sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Diamond of Makati. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay kumalat na tila uling sa mukha at may bakas pa ng pulang marka sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Mateo. Ngunit sa likod ng pagod at hapis, may isang bagong ningning ang sumisibol sa kanyang mga mata. Isang ningning na hindi galing sa alahas, kundi mula sa isang desisyong binuo sa gitna ng kawalang pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Mercedes ang tanging gamit na nakuha niya bago siya kinaladkad palabas ng mansyon, isang lumang maleta na itinago niya sa ilalim ng kama sa loob ng 10 taon. Ang maletang ito ay hindi naglalaman ng mga damit na sutla or sapatos na gawa sa Italy. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang binuksan ang zipper nito. Habang bumubukas ang maleta, ang liwanag mula sa aandap-andap na bumbilya ay tumama sa loob nito. Nanlaki ang mga mata ni Mercedes habang tinitingnan ang mga gamit na maingat na nakabalot sa plastic. Hindi ito basta maleta lamang. Ito ang kanyang armas. Ito ang lihim na sandata na inihanda niya, hindi dahil alam niyang mangyayari ito, kundi dahil tinuruan siya ng kanyang ama na laging maging handa sa pagdating ng bagyo. You think you won, Mateo, Doña Consuelo? Bulong ni Mercedes sa katahimikan ng silid, habang ang kanyang daliri ay dumadapo sa isang kulay itim na notebook at isang laptop na tila matagal nang naghihintay na mabuhay muli.
Hindi nyo alam kung sino ang kinalaban nyo. Sa bawat oras na iiyak ang anak ko, isang pako ang itabaon ko sa kabaong ng inyong kumpanya. Sa labas ang ingay ng tondo, ang sigawan ng mga bata, ang busina ng mga jeep, at ang halakhak ng mga lasing sa kanto ay nagsilbing musika sa kanyang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isip nang maalala niya ang tingin ni Aling Epang kanina. Isang tingin na tila may alam sa kanyang pagkatao bago pa man niya ito ipakilala. Bakit ganoon na lamang ang kabutihan ng matanda? At ano ang tunay na nakasulat sa mga dokumentong nakatago sa loob ng laptop na ito na kayang magpabagsak sa buong Makati? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi iyong galing sa sampal, kundi ang makita ang iyong sarili na namamalimos ng dignidad sa gitna ng malansang palengke, habang ang mga tao ay nagbubulungan sa iyong likuran. Ang sikat ng araw sa tondo ay hindi katulad ng banayad na liwanag sa Makati. Ito ay nakakapaso tila isang liyab na naglalayong balatan. Ang sino mang hindi sanay sa bagsik nito. Hawak ni Mercedes ang isang mabigat na basket ng isda, ang malansang tubig ay dahan-dahang tumatulo sa kanyang braso, humahalo sa kanyang pawis. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging malalambot na tela at mamahaling pluma lamang ang hinahawakan ngayon, ay puno na ng gasgas at amoy ng dagat. Tingnan niyo yang si Mercedes. Di ba yan yung asawa ng mayamang De La Vega? Akalain mo naging tindera na lang ngayon. Sabi ko na nga ba, plastic lang ang ganda niyan? Ang bulong ng isang babae sa kabilang pwesto na sapat na para marinig niya. Hindi kumibo si Mercedes. Nanatili siyang nakatitig sa mga isdang tila sumasalamin sa kanyang kapalaran, mga nilalang na inalis sa kanilang mundo at ngayon ay unti-unting namamatay sa ilalim ng init. Ngunit sa bawat pangungutya, lalong tumitigas ang kanyang kalooban. Isang malakas na sigawan ang bumasag sa ingay ng palengke. Nakita ni Mercedes si Aling Charing, ang kilalang leader ng mga labandera sa lugar, na umiiyak habang kinakausap ang isang lalaking may hawak ng mga papeles. Parang awa mo na, huwag mong kunin ang titulo ng bahay namin. Nagbayad naman ako buwan-buwan. Bakit nito? Ang pagsusumamo ni Charing habang ang lalaki ay tumatawa lamang ng may halong pangmamalit. Scam yan, Aling Charing. Don't sign anything, ang maring sabi ni Mercedes habang lumalapit. Ang kanyang boses, kahit mahina, ay may awtoridad na hindi kayang itago ng kanyang maduming apron. Tiningnan niya ang mga dokumento. Bilang dating asawa ng isang CEO, kabisado ni Mercedes ang bawat pasikot-sikot ng batas sa kontrata. This is a predatory loan. Ang interest rate na nakalagay dito ay illegal sa ilalim ng usury law at ang notaryo niyo expired na last year pa. Kung itutuloy mo ang pananakot sa kanya, I will call the police and file a formal complaint sa SEC ngayon din. Ang lalaki ay napaatras, ang kanyang mukha ay namutla bago mabilis na tumakas sa gitna ng karamihan. Nanlaki ang mga mata ni Charing, hindi makapaniwala na ang babaeng inaakala nilang mahina ay may ganoong talas ng isip. Nang gabing iyon, sa maliit na eskinita sa labas ng bahay ni Aling Epang, nagtipon-tipon ang mga babaeng tinatawag nilang marites ng tondo. Ngunit para kay Mercedes, sila ay higit pa sa mga tsismosa. Sila ang kanyang mga mata at tainga. May mga dating katulong sila sa Makati, may mga labandera ng mga asawa ng mga stockbroker, at may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa mga bangko. Salamat talaga, Mercedes. Dahil sa ginawa mo, hindi na namin alam kung saan kami pupulutin kung nawala ang bahay namin. Sabi ni Charing habang nag-aabot ng isang supot ng pandesal. Kaya heto, gaya ng pangako ko, inalam ko ang mga balita sa mansyon. Lumapit si Charing at bumulong, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May narinig ang pinsan ko na nagtatrabaho sa main bank ng mga De La Vega. Ang trust fund ni Marikit ang education fund na inilaan ng tatay mo. Dahan-dahan nang nililimas ni Mateo. Ipinambibili niya ng mga ari-arian sa pangalan ni Soraya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mercedes. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Ang perang iyon ay ang tanging seguridad para sa kinabukasan ng kanyang anak, ang huling alaala ng kanyang ama para kay Marikit. Ganun na ba siya kawalang hiya? Gagamitin niya ang pera ng sarili niyang anak para sa babae niya. Ang mahinang tanong ni Mercedes, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi lang yan, Mercedes. Sabi ng yaya na pinalayas din nila, balak na nilang ilipat si Marikit sa isang boarding school sa ibang bansa para hindi mo na talaga siya makita kailanman, dagdag pa ni Charing.
Naramdaman ni Mercedes ang pag-akyat ng isang mainit na likido sa kanyang lalamunan, isang halo-halong lasa ng dugo at galit. Tumingala siya sa madilim na langit ng tondo kung saan ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Pumasok siya sa loob ng silid at binuksan ang kanyang laptop. Ang asul na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang babaeng wala ng bakas ng takot. Sa bawat tipa niya sa keyboard, tila nagluluto siya ng isang lason na dahan-dahang papatay sa imperyong itinayo sa kasinungalingan. You took my daughter, you took my dignity, and now you want to steal her future pa. Bulong niya habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Mateo, you didn't just kick me out. You opened the cage of a tiger you should have never touched. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi kilalang numero ang biglang nag-pop up sa kanyang screen. Isang mensahe na naglalaman lamang ng isang pangalan, Damian Montenegro. Sino ang lalaking ito? At bakit tila alam niya ang bawat galaw ni Mercedes kahit sa loob ng kadiliman ng tondo? Ang kaba sa dibdib ni Mercedes ay muling bumangon, hindi dahil sa takot sa kanyang mga kaaway, kundi dahil sa misteryong unti-unting bumabalot sa kanyang paghihiganti. Walang nanay ang batang iyan. Ang nanay mo ay isang makasalanan na ipinagpalit tayo sa ibang lalaki at sa pera, kaya huwag mo na siyang tatawagin kailanman kung ayaw mong mapalayas din sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon habang nakatitig siya sa nanginginig na si Marikit. Ang bata ay nakaupo sa gilid ng isang malaking hapag-kainan na puno ng pinakamasasarap na pagkain, lechon hipon at mga imported na prutas, ngunit wala siyang gana. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamagabakas ng mga gabing palihim, siyang umiiyak sa ilalim ng kumot habang hinahanap ang yakap ni Mercedes. But Lola, Mama promised she would never leave me. Hindi po siya magnanakaw. Ang mahinang sagot ni Marikit, ang kanyang boses ay tila isang maliit na kandilang pilit na nagniningas sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Huwag mo akong sasagutin, bata ka. Ang tigas din ng ulo mo, manaka talaga sa nanay mong ambisyosa. Singhal ni Consuelo habang marahas na ibinabagsak ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Soraya. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit na dati ay pagmamay-ari ni Mercedes. Marahan niyang hinihimas ang isang kwintas, na brilyante ang kwintas na ibinigay ni Mateo kay Mercedes noong ika-5 anibersaryo nila. Tita Soraya, why are you wearing Mama's necklace? Sa kanya po yan, di ba? Inosenteng tanong ni Marikit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Ngumiti ng nakakaloko si Soraya, isang ngiting tila nanunukso. Oh, this hindi na ito sa kanya, baby. Sabi ni daddy mo ang mga bagay na para sa Reyna ay hindi dapat isinusuot ng isang basurang pinalayas na. I am the new queen here, so you better get used to it. Habang nagtatawanan ang mga kontrabida sa loob ng malamig na mansyon, sa labas naman ng malaking bakal na gate nakatayo si Mercedes. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Hawak niya ang isang maliit na bolang gawa sa basahan, isang simpleng laruan na pinagtulungan nilang gawin ni Aling Ipang para kay Marikit. Please, kahit silip lang, I just want to make sure my daughter is eating well, pantata. Pagsusumamo ni Mercedes sa guard na dati ay yumuyukod sa kanya tuwing dadaan siya. Pasensya na po, Ma Mercedes. Utos po ni Doña Consuelo, bawal kayong lumapit sa gate. Masama raw po kayong impluensya sa bata. Ang sagot ng guard, ang kanyang boses ay puno ng pilit na katigasan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa dahil sa hiyang nararamdaman. Kahit ito na lang pakiabot sa kanya, sabihin mo galing kay Mama. Iniabot ni Mercedes ang laruan, ng kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig at sa matinding pananabik. Ngunit bago pa man mahawakan ng guard ang laruan, lumabas si Mateo mula sa loob. Marahas niyang kinuha ang bolang basahan mula sa kamay ni Mercedes at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa dumadaloy na kanal sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng pagbagsak ng laruan sa putikan ay tila ang tunog ng pagkadurog ng huling pag-asa ni Mercedes. Mateo, bakit mo ginawa yon? That was for our daughter. Sigaw ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala kang karapatang magbigay ng kahit ano sa anak ko, Mercedes. Look at you. You smell like the gutters of Tondo. Ang dumi-dumi mo, quo. Ang sagot ni Mateo habang diring-diri na tumitingin sa kanyang dating asawa. Marikit doesn't need your trash. She has everything here.
She has Soraya now who can give her the life you can't. Tinalikuran siya ni Mateo at pumasok sa loob. Iniwan si Mercedes na nakaluhod sa basang kalsada pilit na inaabot ang laruang tinatangay na ng maruming tubig sa kanal. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging laso na humahalo sa kanyang dugo. Ang sakit ng pagkakahiwalay sa anak ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na paghihirap. Sa loob ng mansyon sa kanyang madilim na silid, nakahiga si Marikit. Ang kanyang balat ay tila nawawalan ng kulay, ang kanyang hininga ay mabigat at may kasamang huni. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumusuko dahil sa lungkot na hindi kayang gamutin ng anumang bitamina o mamahaling gamot. Mama, please come back. Ang mahinang bulong ni Marikit bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Samantala sa gitna ng ulan, napatitig si Mercedes sa sarado at matayog na gate. Isang tanong ang tila dumudurog sa kanyang natitirang katinuan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang makitang dahan-dahang pinapatay ng kalungkutan ang kanyang anak bago siya tuluyang maging halimaw para lamang mabawi ito? Huwag mong dungisan ang sahig ng ospital na ito ng iyong mga luha, Mercedes. Kahit lumuhod ka pa sa harap ng lahat, hindi mo mababago ang katotohanan na ikaw ang pumatay sa sigla ng anak mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang laso na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Mercedes habang nakaluhod siya sa malamig na puting tiles ng koridor ng ospital. Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng sariling pawis at takot ni Mercedes. Sa likod ng makapal na salamin ng intensive care unit, nakita niya ang maliit na katawan ni Marikit na nakakabit sa napakaraming makina. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang hatol ng kamatayan sa puso ng isang ina. Please, Doña Consuelo, Mateo, let me see her. Kahit isang sandali lang, I need to hold her hand. Ang pagsusumamo ni Mercedes ang kanyang boses ay basag puno ng gasgas ng matinding pag-iyak. Kailangan niya ako. Marikit is fighting for her life and I am her mother. Mother, isang ina na mas pinili ang sariling katiyawan kaysa sa kapakanan ng pamilya. Pagkutya ni Mateo habang nakatayo sa tabi ng kanyang ina, walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Dahil sa iyo nagkaroon siya ng breakdown. Ang sabi ng doktor, ang rare blood disease niya ay lumala dahil sa matinding stress at depression. You did this to her, Mercedes. Napatigil ang paghinga ni Mercedes. Alam niyang nagsisinungaling si Mateo, ngunit ang bigat ng paninisi ay tila isang higanting bato na dumudurog sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Soraya na kunwaring nagpupunas ng luha, ngunit ang mapupulang labi nito ay may lihim ng ngiting tagumpay. Alam ni Mercedes sa tulong ng impormasyon mula kay Aling Charing na si Soraya ang nagsasabi kay Marikit na patay na ang kanyang ina o kaya ay ipinagpalit na siya nito sa ibang pamilya. If you really love her, if you want her to survive the surgery tonight, then sign this. Marahas na inilapag ni Doña Consuelo ang isang makapal na folder sa harapan ni Mercedes. Nanginginig ang mga daliri ni Mercedes habang binubuksan ang folder. Ito ang deed of absolute transfer para sa kanyang independent fund, ang tanging pamana ng kanyang ama na hindi kailanman nahawakan ng mga De La Vega. Isang pondong sapat para mabuhay siya at si Marikit ng marangal sa loob ng maraming taon. Ito ang pambayad sa pinakamagaling na surgeon sa bansa. Ito ang buhay ng anak mo, Mercedes. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa gitna ng kadiliman. Pumili ka. Ang pera mo o ang huling hininga ng anak mo. Bawat pintig ng puso ni Mercedes ay tila sumisigaw ng pangalan ni Marikit. Tiningnan niya ang kanyang anak sa loob ng ICU, maliit maputla, at tila isang ibon na may bali ang pakpak. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang kanyang buong mundo ay nakatutok lamang sa maliit na kamay ni Marikit na nakapatong sa puting kumot. Kinuha ni Mercedes ang ballpen. Ngunit bago niya ito maitama sa papel, dahan-dahang lumapit si Doña Consuelo at itinulak ang kamay ni Mercedes pababa sa sahig. Sa isang mabilis at malupit na galaw, itinapak ng matanda ang kanyang suot na stiletto sa likod ng palad ni Mercedes. Ibinabaon ang matulis na takong sa balat nito. Hindi sumigaw si Mercedes. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Ang sakit ng kanyang pisikal na katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kaluluwa. Tandaan mo ang sakit na ito, Mercedes.
Ito ang markang iniwan ko sa iyo dahil sa pangangahas mong pumasok sa aming mundo. Bulong ni Consuelo habang mas lalong ibinabaon ang takong. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahang iniyuko ni Mercedes ang kanyang ulo at hinalikan ang gilid ng sapatos ng matanda. Isang huling kilos ng pagpapakumbaba para sa buhay ng kanyang anak. Ngunit sa ilalim ng kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. This is the last time you will step on me, sumpa niya sa kanyang isipan. Itinaas ni Mercedes ang ballpen ang kanyang kamay ay nanginginig dahil sa sakit ng tinapakang palad. Habang ang dulo ng tinta ay dahan-dahang dumadapo sa puting papel, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito na ang huling piraso ng kanyang kalayaan. Kapag pinirmahan niya ito, magiging alipin na siya ng mga De La Vega habang buhay para lamang makasama ang kanyang anak. Ngunit sa isang kisap mata, isang malakas na kapit ang pumigil sa kanyang braso. Ang init ng kamay na humawak sa kanya ay tila kuryenteng gumising sa kanyang nananamlay na diwa. Do not sign that, Mercedes. Ang buhay ng anak mo ay hindi dapat ipinagpapalit sa mga buwayang hindi marunong mabusog. Isang malalim at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw sa buong koridor. Napaangat ang tingin ni Mercedes. Sa tabi niya nakatayo ang isang lalaking may tindig na tila isang tore, si Damian Montenegro. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng agila na katitig ng diretso sa nangangatal na si Doña Consuelo. Ang katahimikan sa ospital ay naging nakabibingi. Ang ballpen sa kamay ni Mercedes ay nabitawan lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na tila isang hudyat ng bagong digmaan. Hank. Bitawan mo ang pluma, Mercedes. Hindi mo kailangang ibenta ang iyong kaluluwa sa mga taong kinuha na ang lahat sa iyo. Ang boses ni Damian Montenegro ay tila isang malalim na dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong koridor ng ospital. Nanigas si Doña Consuelo, ang kanyang paa ay dahan-dahang napaatras mula sa pagkakatapak sa kamay ni Mercedes. Si Mateo naman ay tila nawalan ng dila, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatitig sa lalaking kararating lang. Nakaluhod pa rin si Mercedes, ang kanyang palad ay may bakas ng dugo at ukit ng takong ng sapatos. Tumingala siya at nakita ang isang anino na tumakip sa nakasisilaw na ilaw ng ospital. Si Damian ay nakasuot ng isang madilim na coat, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay may taglay na talas na tila kayang bumasa ng bawat lihim na itinatago ng mga De La Vega. Montenegro, anong ginagawa mo rito? Wala kang negosyo sa pamilyang ito. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa halong takot at galit. Wala nga akong negosyo sa inyo, Mateo, pero meron akong pakialam sa katarungan. Ang sagot ni Damian habang dahan-dahang yumuyukod para tulungan si Mercedes na tumayo. Naramdaman ni Mercedes ang init ng palad ni Damian sa kanyang siko. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na may humawak sa kanya ng may pag-iingat, hindi para saktan siya, kundi para itayo siya mula sa kanyang pagkakadapa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala sa lalaking ito na balita ay kasing bagsik din ng kanyang mga kaaway sa mundo ng negosyo. Huwag kang makialam, Damian. Ang babaeng ito ay magnanakaw at traidor. Kinukuha lang namin ang nararapat para sa pagpapagamot ng aming apo. Ang singhal ni Doña Consuelo, pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. Ngumiti ng bahagya si Damian, isang ngiting walang bahid ng saya. Nararapat ang pagnanakaw sa pondo ng isang ina habang nag-aagaw buhay ang kanyang anak ay tinatawag niyong nararapat, pues ibahin niyo ako. Lumingon si Damian sa likuran niya kung saan 4 na lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Ito ang aking medical team. Mula ngayon sila na ang hahawak sa kaso ni Mariquit De La Vega. At bago niyo ako pigilan, tandaan niyo na ako ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ospital na ito. Isang salita ko lang at kayo ang makakaladkad palabas, hindi si Mercedes. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang mag-inang De La Vega. Wala silang nagawa kundi panoorin ang mga doktor ni Damian na pumasok sa loob ng ICU. Si Mercedes ay tila estatwang nakatayo, ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito may halong ginhawa. Dinala ni Damian si Mercedes sa isang mas tahimik na bahagi ng ospital. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa kamay ng babae. Ang bawat dampi ng tela sa kanyang sugat ay nagpapaalala kay Mercedes na siya ay tao pa rin, na siya ay may halaga pa rin. Bakit niyo po ito ginagawa? You don't even know me.
Ang mahinang tanong ni Mercedes sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay paus pa rin. I know your story, Mercedes. At alam ko rin kung gaano kadumi maglaro ang mga De La Vega, ang sagot ni Damian habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ako isang bayani. I am a businessman. Pero alam ko ang pagkakaiba ng pakikipaglaban sa negosyo at ng pagiging hayop sa sariling pamilya. Hinubad ni Damian ang kanyang coat at isinuot ito sa balikat ni Mercedes. Ang amoy ng sandalwood at ng lamig ng gabi ay bumalot sa kanya, nagbibigay ng isang uri ng proteksyon na matagal na niyang hinahanap. I have a proposal for you, patuloy ni Damian. I will provide the best medical care for Marikit. I will give you a place to stay and the resources to fight back. But in exchange, you will help me tear down the empire of De La Vega from the inside out. Napatitig si Mercedes kay Damian. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong apoy ng galit na nararamdaman niya, isang galit na nagmula sa isang malalim na sugat ng nakaraan. Why me, bulong ni Mercedes? Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung nasan ang mga lamat sa pader nila. At dahil ikaw ang may pinakamalakas na dahilan para makita silang bumagsak, ang sagot ni Damian. Mercedes, hindi sapat ang umiyak. Sa mundong ito, ang mga lobo ay hindi natatakot sa luha. Natatakot sila sa kapwa lobo. Sa kabilang bahagi ng salamin, nakita ni Mercedes si Marikit na dahan-dahang iginagalaw ang kanyang maliliit na daliri. Ang pag-asa ay tila isang maliit na buto na biglang sumibol sa gitna ng tuyot na lupa ng kanyang puso. Kinuha ni Damian ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay isang gintong maskara na may disenyong tila pakpak ng isang phoenix. Kailangan mong maging ibang tao para makuha ang hustisyang gusto mo, sabi ni Damian. Handa ka na bang mamatay bilang ang biktima na si Mercedes at mabuhay muli bilang ang alas na tatalo sa kanila? Hinawakan ni Mercedes ang maskara, ang lamig ng metal ay dumampi sa kanyang balat. Sa kanyang isipan narinig niya ang hiyaw ng kanyang anak, ang sampal ni Mateo at ang tawa ni Soraya. Ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tell me what I need to do. Ang sagot ni Mercedes, ang kanyang boses, ay wala na ang panginginig. Ang kanyang likod ay muling tuwid, ang kanyang paningin ay matalas na. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang nurse, ang mabilis na lumabas mula sa ICU, ang mukha ay puno ng taranta. Doktor, ang pasyente. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pisikal na pananakit, kundi ang labanan ang sarili mong takot habang nakatingin sa iyong anak, na pilit na humihinga sa gitna ng mga tubo at makina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mercedes nang makita niya ang mga doktor at nurse na mabilis na nagtatakbuhan papasok sa silid ni Marikit. Ang bawat tunog ng mga kagamitang medikal ay tila isang hatol na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang puso. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Kung hindi dahil sa matibay na bisig ni Damian na sumalo sa kanya marahil, ay muli siyang humalik sa malamig na sahig. Damian, please, save my daughter. Gagawin ko ang lahat, just don't let her go. Ang pabulong na pagsusumamo ni Mercedes, ang kanyang mga kuko, ay bumaon sa braso ng lalaki. Hush, Mercedes, my doctors are the best. She's a fighter just like her mother. Ang mahinang sagot ni Damian. Ang init ng kanyang boses ay tila isang kumot na bumabalot sa nanginginig na diwa ng babae. Matapos ang ilang oras na tila walang katapusan, lumabas ang head doctor. Inihayag nito na naging matagumpay ang pag-stabilize sa bata. Ang krisis ay lumipas, ngunit kailangan pa rin ng masusing pag-aalaga. Dinala ni Damian si Mercedes sa isang penthouse sa Bonifacio Global City. Malayo ito sa ingay at dumi ng tondo at malayo rin sa mapagkunwari at malupit na mansyon sa Makati. Dito ang katahimikan ay hindi nakakatakot, ito ay payapa. Ang bawat sulok ng silid ay moderno, malinis, at puno ng mga teknolohiyang hindi basta-basta makikita. This will be your base of operations, ha? Sabi ni Damian habang binubuksan ang isang malaking screen sa dingding. Dito ikaw ang magluluto ng iyong paghihigante. Hindi sa pamamagitan ng lason o dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal nilang pilit na ibinabaon. Where do we start, Clark? Tanong ni Mercedes habang tinitingnan ang mga file na nagsisimulang lumitaw sa screen. Sa pera, Mercedes. Ang pera ang Diyos ng mga De La Vega. Kapag kinuha mo ang Diyos nila, mawawalan sila ng kapangyarihan, tugon ni Damian.
Nagsimula ang mga gabi ng pagpupuyat. Sa ilalim ng malamlam na ilaw si Mercedes ay tila isang manghahabi na maingat na binubuo ang mga piraso ng ebidensya. Gamit ang kanyang kaalaman bilang dating CFO ng kanilang kumpanya, dahan-dahan niyang hinanap ang mga ghost employees at ang mga offshore accounts na ginagamit ni Mateo para itago ang mga ninanakaw niyang pondo. Isang gabi habang nakatutok si Mercedes sa laptop, pumasok si Damian na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. "You need to rest, Mercedes. You've been working for 10 hours straight." "I can't rest, Damian. Every hour that passes is an hour that Mateo and Soraya are enjoying my daughter's inheritance. Every second reminds me of the pain they caused her," sagot ni Mercedes, nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Lumapit si Damian at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mercedes. Hindi ito isang kamay na nagmamando, kundi isang kamay na nagbibigay ng lakas. "Hindi mo kailangang gawin itong mag-isa. You have me." Napatigil si Mercedes, tumingala siya at nakita ang malalim na lungkot sa mga mata ni Damian. Isang lungkot na tila sumasalamin sa sarili niyang sakit. "Why are you really doing this?" "Damian, I know it's not just about business. Galit ka rin sa kanila, di ba?" tanong ni Mercedes. Huminga ng malalim si Damian at tumingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod, ang pamilya de la Vega. "Sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin nung bata pa ako. Pinabagsak nila ang tatay ko, kinuha ang aming lupa at iiniwan kaming pulubi sa gitna ng lansangan. I promised myself I would see them crawl. At ikaw, Mercedes, ang susi para mangyari iyon." Ang pag-amin na iyon ay tila isang tulay na nagdugtong sa dalawang pusong sugatan. Sa gitna ng dilim at ng kanilang mga plano, isang tahimik na pagkakaintindihan ang nabuo. Hindi na sila basta magkaalyado, sila ay dalawang taong naglalayong bawiin ang katarungang ipinagkait sa kanila. "I found something," biglang sabi ni Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng kislap ng tagumpay. "Mateo is using a dummy corporation registered under Soraya's name to launder the money from the charity foundation. If I can get the original transfer slips from the bank, they're finished." Ngunit bago pa man makasagot si Damian, isang pulang babala ang lumitaw sa monitor. "Alert, unauthorized access detected from the De La Vega main server." Nanlaki ang mga mata ni Mercedes. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, ngunit tila may isang taong mas mabilis sa kanya. Sa kabilang dulo ng linya sa loob ng mansyon sa Makati, nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang tinitingnan ang isang IP address na nagpapakita ng lokasyon ni Mercedes. "So you're alive, Mercedes, at sa tingin mo ay makakatakas ka sa akin," bulong ni Mateo habang pinipindot ang isang button. Kasabay nito ang kuryente sa penthouse ni Damian ay biglang nawala. Ang buong silid ay binalot ng kabit-kabit na kadiliman. Sa labas ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na mabilis na humihinto sa harap ng building ay naging hudyat ng isang panganib na hindi nila inaasahan. "They found us," ang mahinang sabi ni Damian habang hinahila si Mercedes palayo sa bintana. "Mercedes, kailangan nating umalis ngayon din." "Lumabas ka riyan, Mercedes. Alam kong nariyan ka. Huwag kang magtago sa likod ng isang Montenegro na tila ba isa kang duwag na aso." Ang boses ni Mateo na pinalakas ng isang megaphone mula sa ibaba ng gusali ay tila isang marahas na hagupit na bumasag sa katahimikan ng madilim na penthouse. Ang pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis at mga pribadong security ng mga De La Vega ay paulit-ulit na humahalik sa mga pader, tila mga mata ng halimaw na naghahanap ng biktima sa loob ng kadiliman. Nakatayo si Mercedes sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na long. Sa kanyang isang kamay ay hawak niya ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Mateo, at sa kabila naman ay ang kanyang cellphone na biglang umilaw. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot niya sa screen, ang bumungad ay ang mukha ni Doña Consuelo. Ngunit hindi ang mukha ng matanda ang nagpatigil sa paghinga ni Mercedes, kundi ang background ng video. Naroon si Marikit na kahiga sa kama ng ospital, at sa tabi nito ay isang nurse na dahan-dahang hinahawakan ang main switch ng ventilator na nagbibigay ng hininga sa bata. "Isang maling galaw mo, Mercedes, at sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi ng paghinga ng iyong anak." Ang boses ni Doña Consuelo ay walang bakas ng pag-aalinlangan, malamig at tila galing sa ilalim ng lupa.
Ibigay mo sa amin ang lahat ng dokumentong hawak mo at bumalik ka rito sa mansyon ng mag-isa. Kung hindi ikaw mismo ang papatay sa sarili mong dugo at laman. Naramdaman ni Mercedes ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang invisible na kamay, at ang bawat salita ni Consuelo ay tila isang karayom na unti-unting itinabaon sa kanyang mga mata. Napasandal siya sa pader, ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mercedes, huwag kang makinig sa kanya. It's a trap, bulong ni Damian habang hinahawakan ang kanyang balikat. My men are on the way. We can save her without you surrendering. Hindi mo naiintindihan, Damian. Ang sagot ni Mercedes, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na malapit ng madurog. That is my daughter's breath they are holding. I cannot gamble with her life. I cannot let her pay for my revenge. Sa bawat segundong lumilipas ang munting monitor ng ventilator sa video call, ay tila nagiging isang orasan ng kamatayan. Nakita ni Mercedes ang maputlang mukha ni Marikit, ang inosenteng bata, na walang malay na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang pirasong papel at sa desisyon ng kanyang ina. I have to go, Damian. I'm sorry, pabulong na sabi ni Mercedes. Bago pa man makakilos si Damian, mabilis na tumakbo si Mercedes patungo sa fire exit. Ang bawat hakbang niya sa madilim na hagdanan ay tila paglapit sa kabaong na inihanda para sa kanya. Pagdating niya sa labas ng gusali, sinalubong siya ng mga matatalim na ilaw at ng mapanuyang mukha ni Mateo. Nilapitan siya nito at marahas na hinablot ang kanyang buhok, pilit na ipinatingala ang kanyang mukha. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? Akala mo ba ay sapat na ang proteksyon ng isang Montenegro para labanan ang kapangyarihan ko? Ang singhal ni Mateo, ang amoy ng alak at ng puot, ay humahalik sa mukha ni Mercedes. Hindi umimik si Mercedes. Hinayaan niyang kaladkarin siya ni Mateo pasakay sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa mansyon ng mga De La Vega, ang lugar na naging impyerno niya sa loob ng 10 taon, tumingin siya sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga luha ng mga bituin na dahan-dahang naglalaho. Pagpasok nila sa mansyon, dinala siya sa malaking library kung saan naghihintay si Doña Consuelo. Nakalapag sa mesa ang isang baril at sa tabi nito ay ang mga papel na dapat niyang pirmahan upang bawiin ang lahat ng kanyang akusasyon at tuluyang ibigay ang kanyang kalayaan. Pirma na, Mercedes. At pagkatapos ay maaari mo nang makita ang iyong anak. Sa huling pagkakataon bago ka namin tuluyang ilibing sa limot, utos ni Consuelo. Tumingin si Mercedes sa baril, pagkatapos ay sa mga papel at huli ay sa mapanirang ngiti ni Mateo na nakatayo sa likod niya, hawak ang isang baril na nakatutok sa kanyang ulo. Ang lamig ng dulo ng bakal ay dumampi sa kanyang sentido, tila isang halik ng kamatayan na naghihintay lamang ng hudyat. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang katarungang matagal na hinangad o ang hininga ng anak na tanging kayamanan na natitira? At sa gitna ng kanyang pag-iisa, sino ang tunay na magliligtas sa kanya kung ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay naiwan niya sa dilim? Ang katahimikan sa loob ng library ay nabasag lamang ng tunog ng pagload ng baril ni Mateo. Isang pagkakamali at ang lahat ng kanyang sakripisyo ay magiging abo. Akala mo ba, Mateo, ay ganun ako kadaling pasunurin? Na pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis ko sa bahay na ito, ay hindi ko pa rin kabisado ang bawat sulok ng inyong maruming budhi. Ang boses ni Mercedes ay hindi na nanginginig. Sa gitna ng library na puno ng amoy ng lumang papel at ng laso ng pagtataksil, tumayo siya ng tuwid. Kahit ang dulo ng baril ni Mateo ay nakadiin pa rin sa kanyang sentido, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Doña Consuelo. Ang panulat na hawak niya ay dahan-dahang binitawan, lumikha ito ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng mesa na tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pananahimik. Pirma na, Mercedes. Huwag mo na akong ubusan ng pasensya, ang bulyaw ni Mateo. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay bahagyang nanginginig, isang palatandaan ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging agresibo. Bakit ka nagmamadali, Mateo? Natatakot ka ba na bago ko matapos ang pirma ko ay malaman ng iyong ina ang totoo? Ang isang sulok ng labi ni Mercedes ay bahagyang umangat, isang mapait na ngiti na nagpatigil sa paghinga ni Doña Consuelo. Mother, alam niyo ba na ang perang ipinampuno ni Mateo sa butas ng inyong kumpanya
ay kalahati lang ng ninakaw niya. Ang kabilang kalahati ay nasa isang lihim na account sa Cayman Islands, isang account na tanging si Soraya lang ang may alam. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Nakita ni Mercedes ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Doña Consuelo. Ang tiwala ay napalitan ng pagdududa at ang pagdududa ay naging puot habang tinitingnan nito ang kanyang sariling anak. "Is that true, Mateo?" Ang malamig na tanong ng matanda. "Ninanakawan mo ako, ang sarili mong ina, hindi mother nagsisinungaling siya. Huwag kayong makinig sa babaeng yan." Ang sigaw ni Mateo, ngunit ang pawis na gumagapang sa kanyang noo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sa gitna ng kaguluhan ng kanilang emotion ng video call sa cellphone na nakapatong sa mesa, ay biglang nag-iba ng imahe. Nawala ang nurse na may hawak ng ventilator switch. Ang pumalit ay ang mukha ni Damian Montenegro kalmado at may hawak na isang tasa ng kape habang nasa likuran niya ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na pinalilibutan ng ospital. Ang mga tauhan mo, Doña Consuelo, ay nasa ilalim na ng kustodya ng batas. Ang boses ni Dam ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng phone. Si Marikit ay ligtas na. Inilipat na siya ng aking medical team sa isang pribadong pasilidad na hindi niyo kailanman matatagpuan. Tila gumuho ang mundo sa paanan ni Doña Consuelo. Ang baril sa kamay ni Mateo ay dahan-dahang ibinaba, ang kanyang tapang ay tuluyang naglaho nang makita ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na nagsisimulang pumasok sa gate ng mansion. "You lose, Mateo," bulong ni Mercedes. Nilapitan niya ang kanyang dating asawa at dahan-dahang kinuha ang baril mula sa nanginginig nitong kamay. Hindi niya ito itiniuro sa kanya kundi inilapag sa mesa ng may labis na pandidiri. Hindi mo kailanman maiintindihan ang lakas ng isang ina na wala ng takot mawalan dahil kinuha mo na ang lahat sa kanya. Humarap si Mercedes kay Doña Consuelo. Ang mansyong ito ay itinayo sa mga kasinungalingan at nakaw na yaman. At gaya ng lahat ng itinayo sa buhangin ito, ay malapit ng lamunin ng alon. Lumabas si Mercedes ng library, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa marmol. Nasahig ay tila isang marcha ng tagumpay. Sa bawat silid na kanyang nadadaanan, tila nakikita niya ang mga anino ng kanyang nakaraang paghihirap. Ang mga gabing siya ay umiyak, ang mga oras na siya ay minaliit. Ngunit ngayon ang lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang bangungot na tapos na. Sa labas, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi. Nakita niya si Damian na nakasandal sa kanyang sasakyan naghihintay sa kanya. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit ang pagtango ni Damian ay sapat na upang malaman ni Mercedes na tapos na ang unang yugto ng kanilang laban. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ni Mercedes. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng balisang-balisa, si Soraya. Akala nito ay makakatakas siya, dala ang lahat ng impormasyong ninakaw niya, ngunit sinalubong siya ng mga posas ng mga pulis na kanina pa naghihintay. "Mercedes, please help me. Mateo forced me to do it." Ang hiyaw ni Soraya habang kinakaladkad palayo. Tiningnan lamang siya ni Mercedes ng walang emosyon. "You chose your side, Soraya. Ngayon harapin mo ang dilim na ikaw rin ang gumawa." Sumakay si Mercedes sa sasakyan ni Damian. Habang papalayo sila sa mansyon ng mga De La Vega, tumingin siya sa rearview mirror. Ang malaki at marangyang bahay ay dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin hanggang sa maging isang tuldok na lamang ng liwanag sa kadiliman. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Mercedes. Bakit tila may kulang pa rin? Bakit ang USB na iniwan ng kanyang ama ay biglang nawala sa kanyang database? Sino ang nakapasok sa kanyang system sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito? Ang laban para sa katarungan ay nagsisimula pa lamang, at ang tunay na kaaway ay maaaring hindi ang mga taong iniwan niya sa loob ng mansyong iyon. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Kung minsan ito ang huling hininga ng hangin bago ang paghagupit ng pinakamalakas na bagyo. Sa loob ng pribadong silid sa ospital ni Damian, tanging ang mahina at regular na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Marikit ang maririnig. Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang pumapasok sa bintana, nagbibigay ng pilak na sinag sa maputlang mukha ng bata. Nakaupo si Mercedes sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Sa wakas, ang bawat hininga ni Marikit ay hindi na kailangang ipaglaban, ito ay malaya na at payapa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Damian na may dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. Hindi niya binuksan ang malakas na ilaw
upang hindi maabala ang natutulog na bata. Lumapit siya kay Mercedes at tumayo sa kanyang likuran tila isang pader na handang sumalo sa anumang bigat na maaari pang dumating. "She's getting better, Mercedes." Sabi ng mga doktor, ang kanyang katawan ay mabilis na tumutugon sa bagong gamot, bulong ni Damian. "Salamat, Damian. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na akong kamay na hinahawakan ngayon." Tugon ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag ng payak na pasasalamat. Lumabas silang dalawa sa malawak na balkon ng penthouse na nakaharap sa kislap ng mga ilaw ng Bonifacio Global City. Ang malamig na hangin ay humahalik sa kanilang mga balat, tila nagtatanggal ng mga dumi ng nagdaang linggo ng pakikipaglaban. "Bakit mo ito ginagawa, Damian? I mean, I know we have a common enemy, but you went beyond just a business deal," tanong ni Mercedes habang nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim si Damian. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang madilim na nakaraan. "Alam mo ba, Mercedes, ang tatay ko ay dating head engineer ng mga De La Vega. Siya ang nagdisenyo ng pundasyon ng kanilang imperyo, pero nang makuha na nila ang gusto nila, nireklamo nila siya ng sabotage para hindi nila kailangang bayaran ang shares niya. Nakulong siya at namatay sa loob ng selda ng may sama ng loob. Ang huling bilin niya sa akin, huwag mong hahayaang apakan ang dangal mo ng mga taong ang tingin sa pera ay mas mataas kaysa sa buhay." Naramdaman ni Mercedes ang pait sa boses ni Damian. Lumingon siya sa lalaki at nakita ang isang batang nasaktan na nagtatago sa likod ng isang makapangyarihang negosyante. 10 taon akong naniwala na ang pananahimik ay pagmamahal." Pag-amin ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. "I endured Mateo's gaslighting because I wanted Marikit to have a complete family. Pero sa huli ang katahimikan ko, ang siyang muntik nang pumatay sa amin. Betrayal doesn't just break your heart, it rewrites your whole existence." Lumapit si Damian. Ang agwat sa pagitan nila ay dahan-dahang naglaho hanggang sa maramdaman ni Mercedes ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Damian ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Mercedes. "Hindi ka na mag-iisa, Mercedes. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi na nila muling madudungisan ang dangal mo. I will protect you and Marikit with everything I have," sambit ni Damian sa isang tinig na kasing lalim ng gabi. Dahan-dahang iniyuko ni Damian ang kanyang ulo. Hindi sa mga labi kundi sa noo ni Mercedes niya idinampi ang isang mahaba at banayad na halik. Ito ay isang halik na hindi naghahanap ng pagnanasa, kundi isang sagradong pangako ng proteksyon at pagpapagaling. Naramdaman ni Mercedes ang pagpikit ng kanyang mga mata. Ang bawat kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. Gayunpaman, sa gitna ng sandaling ito ng katahimikan, naalala ni Mercedes ang nawawalang file mula sa USB ng kanyang ama. "Damian, I checked the database again. Ang folder na lihim ng paraiso, ang pinakaimportanteng ebidensya ng aking ama laban kay Doña Consuelo, ay wala na. Someone deleted it remotely." Kumunot ang noo ni Damian. "Impossible, my servers are encrypted." Liban na lang kung hindi na natapos ni Damian ang kanyang sasabihin nang makarinig sila ng isang mahinang tunog ng paglapag ng isang bagay sa sahig sa loob ng silid. Mabilis silang pumasok at nakita ang isang itim na sobre na isiningit sa ilalim ng pinto. Dahan-dahang binuksan ni Mercedes ang sobre. Sa loob ay isang kulay gintong invitation card para sa Grand Gala of the De La Vega Legacy na gaganapin sa susunod na linggo. Ngunit ang nakapagpatindig ng balahibo ni Mercedes ay ang pulang likido na nakabahid sa gilid ng card, tila sariwang dugo na hindi pa natutuyo. Sa likod ng card, may nakasulat na maikling mensahe sa wikang Tagalog, "Huling sayaw para sa isang traidor. Huwag kang mawawala dahil ang anak mo ang magbabayad ng iyong utang." Ang kape sa mesa ay dahan-dahang lumalamig, tila ang takot na muling gumagapang sa puso ni Mercedes. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa labas ay tila naging mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang bawat kislap ng brilyante sa silid na ito ay tila mga mata ng buwayang naghihintay ng kanilang susunod na biktima. Ngunit ngayong gabi, hindi ako ang magiging hapunan. Ako ang magiging huling pangitain na hindi niyo malilimutan. Ang Bonifacio Global City ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, ngunit sa loob ng Grand Ballroom ng isang marangyang hotel, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. Ang Grand Gala of the De La Vega Legacy ay puno ng mga taong ang ngiti ay kasing huwad
ng kanilang mga alahas. Sa gitna ng silid na katayo si Doña Consuelo, suot ang kanyang kulay itim na terno, tila isang reynang nagbabantay sa kanyang nabubulok na kaharian. Sa tabi niya ay si Mateo, na pilit na itinatago ang kaba sa likod ng bawat baso ng mamahaling alak. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga pag-uusap ay dahan-dahang na parang pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Doon nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa mga pahina ng isang alamat. Si Mercedes ay nakasuot ng isang red silk gown na tila dumadaloy na dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, ang kanyang mukha ay may taglay na ningning na hindi kayang bilhin ng pera, at ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa harap. Sa kanyang tabi nakahawak sa kanyang siko ay si Damian Montenegro. Ang bawat hakbang ni Mercedes sa ibabaw ng pulang carpet ay may bigat ng 10 taon ng pagtitiis. Hindi na siya ang babaeng kinaladkad palabas sa ulan, siya na ang bagyong lalamon sa kanila. Look who's here! Ang babaeng akala natin ay namumulot na lang ng tira sa tondoheto at nagpapanggap na prinsesa. Ang malakas na sabi ni Mateo, habang lumalapit ang kanyang boses, ay puno ng pangungutya na sadyang ipinaririnig sa lahat. How much did you pay Damian to be your escort, Mercedes? O baka naman iba ang ibinayad mo? Isang mahinang halakhak ang narinig mula sa mga panauhin. Tumingin si Mercedes kay Mateo, ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit kundi labis na awa. I don't need to pay for anything, Mateo. Dahil ang lahat ng nakikita mo ngayong gabi mula sa suot ko hanggang sa bawat hininga ko ay pag-aari ko na. Hindi katulad mo na nabubuhay sa nakaw na yaman. Walang hiya ka. Susugod sana si Mateo, ngunit hinawakan siya ni Doña Consuelo sa braso. Ang matanda ay nakatitig kay Mercedes, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang lace na guwantes. Mercedes, anong kalokohan ito? This is my family's event. Wala kang karapatang nandito. Ang maring sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Actually, Doña Consuelo, I have every right. Ang malamig na sagot ni Mercedes. I am here as a major shareholder of the De La Vega Group. Ang 30% na shares na akala nyo ay nawala. It was legally transferred to my independent fund yesterday. Kaya technical ako ang nagpapakain sa inyo ngayong gabi. Dahan-dahang naglakad si Mercedes patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat tao na minaliit siya noon ay dahan-dahang tumatabi, tila natatakot na mahawakan ng kanyang kapangyarihan. Pagdating niya sa tapat ni Doña Consuelo, huminto siya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maamoy ni Consuelo ang pabango ni Mercedes, ang amoy ng jasmine at sandalwood na tila isang multo mula sa nakaraan. Inilapit ni Mercedes ang kanyang mukha sa tainga ng matanda. Tandaan mo ang gabi nang tinapakan mo ang kamay ko sa ospital. Ang bawat sakit na naramdaman ko noon ay ibabalik ko sa iyo ng may interes. This is not just business, Consuelo. This is karma. Napaatras si Consuelo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng tunay na takot-takot na hindi nanggaling sa banta ng kamatayan, kundi sa harap ng isang babaeng wala nang balak umatras. Lumingon si Mercedes sa buong silid at itinaas ang kanyang baso ng wine. Sa tagumpay ng katotohanan, anunsyo niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, biglang naparam ang lahat ng liwanag. Ang buong ballroom ay binalot ng isang madilim at mabigat na katahimikan. Walang maririnig kundi ang mabilis na paghinga ng mga taong kinakabahan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ay biglang umilaw. Hindi ito ang video ng kasaysayan ng pamilya De La Vega na inasahan nila. Ang bumungad sa screen ay isang madilim na kwarto at ang boses na narinig ay boses ni Mateo na malinaw na nagsasabi, kailangang mawala si Mercedes. Gawin niyo ang lahat para palabasin siyang nagnakaw, kahit patayin niyo ang bata, wala akong pakialam. Ang buong ballroom ay nasinghap ng hangin sa tindi ng gulat. Ang mukha ni Mateo sa screen ay tila isang demonyong nahuli sa akto. Sa gitna ng kadiliman, isang pulang liwanag mula sa isang laser pointer ang dahan-dahang gumapang sa dibdib ni Mercedes, tila isang target na naghihintay ng bala. Mercedes, dapat ang hiyaw ni Damian. Sa gitna ng biglaang kadiliman, naramdaman ni Mercedes ang malakas na pagtulak ni Damian sa kanya pababa sa sahig. Ang tunog ng mga nabasag na baso
At ang hiyawan ng mga panauhin ay tila isang malayo at malabong ingay sa kanyang pandinig, habang ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga sa ibabaw ng malamig na carpet. Ngunit ang inaasahang putok ng baril ay hindi dumating. Sa halip ang malaking screen ay muling nagliwanag. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang sa loob ng ballroom kundi sa bawat istasyon ng telebisyon sa buong bansa. Hindi lang ito basta palabas, Mateo. Ito ang katapusan ng iyong maskara. Ang boses ni Damian ay kalmado ngunit punong-puno ng awtoridad habang dahan-dahang tumatayo at inaalalayan si Mercedes. Ang kuryente ay muling bumalik at kasabay nito ang pagpasok ng mga armadong tauhan ng National Bureau of Investigation sa bawat pinto ng ballroom. Ang mga flash ng camera ng mga media na kanina papalihim na nakapasok ay tila mga kidlat na tumatama sa namumutlang mukha ni Mateo. Mateo de la Vega, you are under arrest for money laundering, large-scale estafa, and the possession of illegal substances found in your private vehicle. Ang mariing deklara ng opisyal habang nilalapitan ang nanginginig na lalaki. Anong droga? Wala akong alam sa sinasabi nyo. Mercedes, ikaw ang may gawa nito. Ang hiyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ngunit bago pa man siya makapalag, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang bahagi ng silid. Huwag mo nang itanggi, Mateo. Ipinagkatiwala mo sa akin ang lahat pati na ang pagtatago ng mga ebidensya mo. Ngunit hindi ako tanga para sumama sa paglubog mo. Si Soraya ay nakatayo sa tabi ng isang opisyal, hawak ang isang maliit na pouch na naglalaman ng mga kontrabandong siya mismo ang nagtanim sa sasakyan ni Mateo upang iligtas ang kanyang sariling balat. Dahan-dahang lumapit si Mercedes sa kanyang dating asawa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na nagpapaliit sa mundo ni Mateo. Huminto siya sa tapat nito, tiningnan ang mga matang lalaking dati ay itinuring niyang mundo, ngunit gayon ay tila isang estrangherong puno ng dumi. Kinuha ni Mercedes ang kanyang baso ng wine na naiwan sa mesa. Gamit ang kanyang nanginginig, ngunit determinadong mga daliri, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng 10 taon niyang pagpapakababa. Binitawan niya ito sa loob ng baso. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kristal at ang paglubog nito sa pulang likido ay tila ang huling tuldok sa kanilang kasaysayan. Ubusin mo ang huling alak ng iyong kalayaan, Mateo. Dahil sa loob ng selda ang tanging matitikman mo ay ang pait ng iyong mga ginawa. Ang mahinang sabi ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng katarungang matagal na ipinagkait. Sa kabilang panig si Doña Consuelo ay tila isang rebulto na unti-unting nagkakagutay-gutay. Nang makita niya ang mga dokumentong inilabas ni Damian, ng katibayan na siya na ang may-ari ng 51% ng kumpanya, dahil sa mga utang at maling transaksyon ng matanda, ang kanyang mukha ay biglang nangiwi. Montenegro, ang anak ng inhinyero, ang tanging nabigkas ni Consuelo bago ang kanyang kanang kamay ay nanginginig na humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay hudyat ng tuluyang pagguho ng imperyong itinayo sa dugo at luha ng iba. Hindi lumingon si Mercedes habang kinakaladkad si Mateo palabas, at habang tinutulungan ng mga medic ang matanda. Naglakad siya patungo sa gitna ng ballroom kung saan ang isang spotlight ay tila kusang tumapat sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bulungan at ng mga sirena ng pulis na umuungol sa labas, nakatayo si Mercedes, maningning, matatag at malaya. Tumingin siya kay Damian na nakatayo sa malayo. Ang pasasalamat sa kanyang mga mata ay higit pa sa anumang salita. Sa wakas, ang Diamond ng Makati ay hindi na kailangan pang magtago sa dilim. Ngunit habang tinitingnan niya ang bakanting pwesto, kung nasaan dapat si Soraya, napagtanto ni Mercedes na ang babaeng iyon ay nawala na tila bula kasama ang isang malaking halaga ng pera. Saan nga ba nagtago ang ahas na nagkanulo sa lahat? At ano ang gagawin ni Mercedes ngayong hawak na niya ang korona ng mga De La Vega? Ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahang humihina sa gabi, ngunit ang pintig ng puso ni Mercedes ay mas malakas na kailanman, isang pintig na nagsasabing, sa wakas tapos na ang ulan. Ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang lahat. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang tibok ng iyong puso sa kasalukuyan. Ang puting silid sa ospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na nakabibingi, tanging ang mahina at pantay na ritmo ng makinang sumusukat sa paghinga ni Doña Consuelo
ang nagpapatunay na may buhay pa sa loob ng matandang reyna ng mga De La Vega. Nakatayo si Mercedes sa paanan ng kama, pinagmamasdan ang babaeng dati, ay kinatatakutan niya ang babaeng bawat salita ay tila batas na dapat sundin. Ngayon si Consuelo ay tila isang tuyong dahon na karatay, hindi makapagsalita, at tanging ang kanyang mga mata na lamang ang nakakagalaw upang ipakita ang takot at pagsisisi. Hindi ako naparito para pagtawanan ka, mother. Ang mahinang sabi ni Mercedes sa wikang Taglish habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng kama. Naparito ako para palayain ang sarili ko. Sa loob ng 10 taon, naging bilanggo ako ng iyong mga pamantayan. Ngayon tingnan niyo ang inyong sarili. Ang yaman na ipinaglaban niyo, ang dangal na itinayo niyo sa paninira sa akin, nasaan na? Nakita ni Mercedes ang isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Consuelo. Walang galit sa puso ni Mercedes, tanging isang malalim na pagod at ang pagnanais na tuluyan ng isara ang kabanatang ito. I forgive you. Hindi dahil deserve nyo, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Dagdag ni Mercedes bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Sumunod na pinuntahan ni Mercedes ang kulungan kung nasaan si Mateo. Ang amoy ng kalawang at ng luma ay sumalubong sa kanya. Sa likod ng mga rehas nakita niya ang isang lalaking hindi na niya makilala. Ang dating CEO na laging maaayos ang suot ay ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang gabi. Mercedes, please help me. Ilabas mo ako rito. I will give you everything back. We can be a family again for Marikit. Ang pagsusumamo ni Mateo habang nakakapit sa mga bakal na rehas. Tiningnan siya ni Mercedes ng may halong pait at awa. Family Mateo, sinira mo ang pamilyang iyon nung pinili mo ang sugal at ang ibang babae kaysa sa amin. Hindi mo pwedeng bawiin ang 10 taon ng kasinungalingan sa isang pangako lang. Inilabas ni Mercedes ang isang litrato ni Marikit mula sa kanyang bag, isang litratong nagpapakita ng bata na nakangiti at may hawak na tropeyo sa paaralan. Heto si Marikit, masaya siya ngayon at sisiguraduhin ko na hinding-hindi na niya mararanasan ang takot na naranasan niya sa piling mo. This is the last time you will see me, Mateo. Goodbye. Habang naglalakad si Mercedes palabas ng piitan, naririnig niya ang mga sigaw at paghagulgol ni Mateo na unti-unting humihina. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na naglilinis sa kanyang buong pagkatao. Bumalik si Mercedes sa maliit na bahay ni Aling Epang sa Tondo. Bagamat mayaman na siya, ulit may bahagi ng kanyang puso na laging maghahanap sa payak na buhay rito. Kinuha niya ang kanyang itim na notebook, ang notebook kung saan niya isinulat ang lahat ng plano ng kanyang paghihigante. Sa gitna ng kalsada habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, dahan-dahan niyang sinilaban ang bawat pahina ng notebook. Ang mga apoy ay tila sumasayaw, nilalamon ang bawat salita ng puot at galit. Ang mga abo ay tinangay ng hangin, sumasama sa usok ng syudad hanggang sa wala nang matira, kundi ang alaala ng isang digmaang tapos na. Mama, yung hiyaw ni Marikit. Habang tumatakbo patungo sa kanya, suot ang isang puting bestida. Niyakap ng mahigpit ni Mercedes ang kanyang anak. Ang amoy ng buhok ng bata ay tila isang pabango ng langit. I'm here, baby. We're safe now. Magkasama na tayo habang buhay. Sa gitna ng kanilang pagyakap, napansin ni Mercedes na nawawala na ang sasakyan ni Damian na kanina ay nakaparada sa tapat. Pumasok siya sa loob ng bahay ni Aling Epang at nakita ang isang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Sa loob nito ay ang USB na kanina ay inaakala niyang nawawala at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Mercedes, ang katarungan ay iyon na, ngunit ang kaligayahan ay ikaw ang dapat gumawa. Ang file sa USB na ito ay hindi tinanggal. Itinago ko lang ito para masiguro ang iyong kaligtasan. Tapos na ang laban ko sa kanila. Ngayon oras na para hanapin ko ang sarili kong kapayapaan. Kung sakaling handa ka nang magsimula muli, alam mo kung nasaan ako. Damian. Kasama ng sulat ay ang isang plane ticket patungong Palawan at ang coordinate ng isang lugar na tinatawag na Paradise Cove. Tumingin si Mercedes sa kanyang anak pagkatapos ay sa ticket sa kanyang kamay. Ang bawat takot na naramdaman niya noong gabing itinapon siya sa ulan ay tila naging mga palamuti na lamang ng kanyang matibay na kaluluwa. Isang bagong simula ang naghihintay. At sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa bagyo.
Ang sikat ng araw sa dalampasigan ay hindi nagbibigay ng hapdi, kundi isang mainit na yakap na nagpapahayag na ang bawat gabi ng pagluha ay may katumbas na umaga ng pag-asa. Ang asol na kalawakan ng dagat sa Palawan ay tila isang dambuhalang salamin na nagpapakita ng kalinisan ng langit. Dito sa Paradise Cove, ang hangin ay hindi amoy usok o laso ng pagtataksil. Ito ay amoy sariwang alat at ng mga bulaklak na ligaw na sumisibol sa gilid ng mga puting buhangin. Nakatayo si Mercedes sa dalampasigan, hinahayaan ang banayad na dampi nangalon sa kanyang mga paa. Ang kanyang puting linen na damit ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila isang bandila ng kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Mamalok, ang ganda ng shell na nahanap ko. Ang masayang sigaw ni Mariket habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay puno na ng sigla, ang kanyang mga pisngi ay may kulay na ng rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wala na ang mga tubo, wala na ang puting dingding ng ospital. Ang tanging bakas ng nakaraan ay ang tibay ng loob na nakaukit sa kanilang mga ngiti. Niyakap ni Mercedes ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo, damang-dama ang bawat pintig ng buhay na muntik nang mawala. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa isang maliit, ngunit eleganteng bahay na yari sa kahoy at salamin na nakatayo sa itaas ng isang munting burol. Doon nakita ni Mercedes ang isang lalaking hindi na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Si Damian ay nakasuot lamang ng payak na t-shirt at shorts, abala sa pag-aayos ng isang maliit na garden sa harap ng bahay. Ang kanyang mukha ay mas relax, ang mga guhit ng pagod at galit ay tila binura na ng katahimikan ng isla. "Dumating kayo," ang sabi ni Damian habang tumitigil sa kanyang ginagawa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi para sa camera o para sa mga business partner, kundi para lamang kay Mercedes. "You promised a paradise, Damian." "I couldn't resist," ang tugon ni Mercedes sa wikang Taglish habang dahan-dahang lumalapit. "Tito Damian." Mabilis na tumakbo si Mariket at yumakap sa binti ng lalaki. Binuhat siya ni Damian at pinatawa, isang eksenang tila matagal nang nakatadhana na mangyari. Nang lumubog ang araw, nagtipon silang tatlo sa harap ng isang maliit na bonfire. Ang kalangitan ay nagbago ang kulay mula sa asul patungo sa kulay kahel at lila, tila isang obra maestra na ipininta para sa kanilang tagumpay. "Hindi ko akalain na makakaramdam ako ng ganitong kapayapaan, Damian. Akala ko ang buhay ko ay matatapos na sa ulan ng Makati." Bulong ni Mercedes habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Damian. Dahan-dahang hinawakan ni Damian ang kamay ni Mercedes, pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang bawat bagyo ay may hangganan, Mercedes. At ang mga taong marunong sumayaw sa gitna ng ulan ang siyang karapat-dapat sa pinakamagandang bahaghari. "This is our new beginning." Walang De La Vega, walang mga kasinungalingan. Just us. Naramdaman ni Mercedes ang pag-apaw ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Ang sugat sa kanyang palad mula sa sapatos ni Doña Consuelo ay naghilom na naging isang maliit na peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Tumingin siya sa malayo sa abot tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila nagiging isa. Sa wakas, ang renaissance ng isang ina ay ganap na. Ang bawat luhang pumatak ay naging binhi ng isang bagong pagkatao, isang babaeng hindi na kailanman hahayaang diktahan ng iba ang kanyang halaga. Si Mercedes ay hindi na lamang biktima, siya ay isang reyna ng sarili niyang tadhana. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho ang tunog ng banayad na alon at ang tawanan ni Damian at Mariket ay naging musika sa kanyang pandinig. Ang buhay ay muling nagsimula at sa pagkakataong ito, ang pag-ibig na nararamdaman niya ay hindi na isang tanikala, kundi isang pakpak na nagpapalipad sa kanya patungo sa walang hanggang kapayapaan. Ang bawat kwento ay may tuldok, ngunit ang pagtatapos ng isang kabanata ay ang siyang pagbubukas ng mas malawak na kalangitan para sa mga pusong natutong lumaban sa gitna ng unos. Lumipas ang 2 taon mula nang ang gabi ng lason sa BGC ay naging bukang liwayway ng katarungan. Sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod, nakatayo si Mercedes sa harap ng puntod ng kanyang ama. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa ulan. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng isang legasiyang itinayo sa katapatan. Ang dating De La Vega Group ay pinalitan na ng pangalan ng Mariket and Mercedes Holdings, isang kumpanyang hindi na naglilingkod sa kasakiman, kundi sa mga proyektong nagbibigay ng pabahay at edukasyon para sa mga nangangailangan sa Tondo. Si Mateo ay nananatili sa loob ng rehas ng bilibid.
Ang balita ay madalas siyang nakikipag-away sa loob isang anino ng dati niyang kapangyarihan, habang si Doña Consuelo naman ay tuluyan nang nalumpo at hindi na makapagsalita. Ang matanda ay nananatili sa isang nursing home, pinagmamasdan ang mga pader na hindi kailanman naging kasing tatag ng kanyang dating mansyon. Si Soraya, ang huling balita ay nakita siya sa ibang bansa, namumuhay sa takot at nagtatago sa batas. Bitbit ang perang hindi rin nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Mamatara na po, hinihintay na tayo ni Papa Damian sa sasakyan. Ang tawag ni Marikit na ngayon ay isang masigla at malusog na bata, suot ang kanyang uniforme sa paaralan. Napangiti si Mercedes. Ang salitang Papa Damian ay tila musika na nagpapahilom sa bawat natitirang sugat sa kanyang puso. Hindi sila nagmamadali. Hinayaan nila ang pag-ibig na dahan-dahang tumubo, gaya ng mga halaman sa kanilang garden sa Palawan na binibisita nila tuwing katapusan ng linggo. Lumingon si Mercedes sa huling pagkakataon sa lungsod ng Makati na nasa malayo. Ang mga gusali ay matatayog pa rin, ngunit para sa kanya ang tunay na tayog ay hindi nasusukat sa semento, kundi sa tibay ng dangal na kanyang ipinaglaban. Hinawakan ni Mercedes ang kamay ni Marikit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan kung saan naghihintay si Damian na may dalang mga bulaklak at isang sulyap na puno ng paghanga. Ang hangin ay humihihip ng banayad, tila isang bulong ng sansinukob na nagsasabing sa wakas ang bawat luha ay natuyo na at ang bawat pait ay naging tamis ng isang bagong bukas. Handa ka na ba? Ang tanong ni Damian habang pinagbubuksan sila ng pinto. Higit pa sa handa, ang tugon ni Mercedes. Dahil ngayon, alam ko na kung sino ako. Ako si Mercedes, isang ina, isang reyna, at isang babaeng malaya. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, unti-unting naglalaho sa kislap ng sikat ng araw, habang ang langit ay nananatiling asul at payapa. Tapos na ang laban. Nagsimula na ang buhay. Pakiem. Ang asul na dagat ng Palawan ay unti-unting lumalabo sa ating paningin, ngunit ang katahimikang iniwan nito ay mananatili sa ating mga puso. Tapos na ang ulan para kay Mercedes at sa wakas ang kanyang tunay na bahaghari ay hindi na lamang isang pangarap kundi isang magandang katotohanan. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang patak ng ulan sa Makati hanggang sa pagsikat ng araw sa dalampasigan. Aaminin ko sa inyo habang isinusulat ko ang bahagi kung saan walang awa na itinapak ni Doña Consuelo ang kanyang matulis na sapatos sa sugatang palad ni Mercedes. Sa koridor ng ospital ay sandali akong napatigil. Ramdam ko ang bawat hapdi hindi lang sa balat, kundi sa mismong dangal ng isang ina na handang hamunin ang langit at lupa para sa kanyang anak. Ang bawat eksenang inyong napakinggan ay bunga ng masusing paghabi ng mga karanasan at damdamin na kinuha mula sa mga tunay na hibla ng buhay ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mercedes, magagawa niyo rin bang iwan ang inyong nakaraan sa loob ng isang baso ng alak at maglakad palayo ng may ngiti, o mas pipiliin nyo ang isang mas madugong paghihiganti? Naniniwala ba kayo na ang pagpapatawad ay isang uri ng pagsuko, o ito ang pinakamatibay na kalasag para sa inyong sariling kapayapaan? Saan nyo ba pinakikinggan ang ating kwento sa mga sandaling ito? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtutupi ng mga damit, o kaya naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na trabaho. Gusto ko kayong makilala. Ibahagi ninyo sa komento kung anong bahagi ng kwento ang nakapagpaiyak o nakapagbigay ng lakas sa inyo. Huwag kayong mahiya dahil sa espasyong ito ang inyong mga karanasan ay mahalaga at laging may handang makinig. Huwag ding kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pang mga Mercedes sa labas ang makaramdam na hindi sila nag-iisa sa kanilang pakikipaglaban. Naway maging inspirasyon ninyo ang bawat peklat na iniwan ng bagyo sa ating bida. Tandaan ninyo, ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kislap ng diamanteng suot ng iba kundi sa tibay ng inyong loob na hindi kayang durugin ng anumang bigat ng pagsubok. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Manatiling matapang at punong-puno ng pag-asa. Pamagat ng Kwento Renaissance, ng isang ina ang pagbangon mula sa putikan. Lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.